Shout out guys! Kape tayo. Sabayan natin ng mainit na kape ang mainit na issue ngayon sa social media platform. No, mapa Facebook man, mapa YouTube man, no, baka nga dumating na sa TikTok o sa Instagram, no. Kung titingnan ninyo, no, puro mukha ni Kuya Bal at ni Beyonce ang makikita ninyo sa social media ngayon. Nung una, sabi nila, kaya daw nagpatulpo si Beyonce kasi gusto na exposure. So, wala namang pinagkaiba sa ginawa ni Kuya Bal ngayon. Nagpatulpo siya for exposure din at the same time. Kung ano man yung sadya niya na parang ginawa mangking ko yung pagpapatulpo doon. Ngayon, sabi ng mga supporters, kaya daw nagpatulpo si Kuya Bal para protektahan at linisin ang community ng Kalingap. Pero yung kay Beyonce, hindi nyo rin nakita na kaya siya nagpatulpo para protektahan din ang dignidad niya, yung pagkatao niya, at linisin din yung mga binibintang na mga bashers sa kanya. Wala naman pinagkaiba, no? So, talagang one-sided talaga, no? So, ngayon, ang tanong ng bayan, ano ang naging impact doon sa pagpapatulpo ni Kuya Bal? Ako, napansin ko doon, si Kuya Bal ang humingi ng sorry sa pamilya Batalero. So once mag-sorry ka, meaning to say, it's either na napapakumbaba ka or inamin mo na may mali ka. No? Dalawa lang naman yun eh. At saka pagkakaalam ko may schedule na dapat, hintayin na lang no, yung schedule na mag-usap sila sa barangay. Pero pumunta talaga doon si Kuya Bal. Sikat, diba? Sikat ngayon. Pero alam nyo guys, hati-hati no? May pabor, may hindi pabor, no? And first time ko din makita na nag-live ang Rapi Tulfo in action na ang dami nagpakulay. Kasi kadalasan diyan pag mayroong mga reklamo, pag may mga nagla-live sila, as in nagpa-flood ang comment section. Pero ngayon, nakita ko ang dami nagpalipad at lahat 'yon ay galing sa Kalingap supporters. Ang tuwa-tuwa ni Rapi Tulfo, no? Masaya ang buhay, no? Kasi makulay. Pero tutuusin, mas mayaman pa yan sa Rapi Tulfo sa inyo. May foundation din yan, pero alam ko, funded talaga yung foundation yan kasi mayaman yan. Yes, may mga sponsors din. Natural lang naman yan ang sponsorship, no? Sa isang foundation, no? And, ang pinaka nakakagulantang talaga na nangyari sa lahat is yung pagsabi ni Beyonce na yung pamangkin mo, manyak yan. Kasi nung una guys, ang sinasabi lang ay dinala sa madilim na lugar, sa liblib na lugar, hanggang sa nasabi na siya ay binastos. Pero ngayong araw, nakakagulat. Kasi sinabi ni Beyonce, worldwide, nationwide, na yung pamangkin ni Kuya Bal ay manyak. Yun yung pinaka masakit na nangyari. No? So sa lahat ng mga pinaglalaban ni Kuya Bal doon sa Rapi Tulfo in action, no? Okay na sana no? Although no nagsagutan sila, pero at least nailabas na yung sa loobin niya, nailabas niya kung anong gusto niya sabihin doon sa Rapi Tulfo in action, which is sinagot naman ni Beyonce, no? Vice versa, nung tinawagan siya, nung si Beyonce yung nagreklamo, sinagot din naman niya. So ngayon, sinagot din ni Beyonce yung tawag ng Rapi Tulfo nung doon si Kuya Bal. No, okay na sana. Humingi na nga ng sorry si Kuya Bal, di ba? Kasi ang naobserbahan ko din doon, parang nalimut-limutan ni Kuya Bal yung mga sinasabi niya doon sa live niya. Which sinabi talaga niya yon na si Beyonce na yung beneficiary niya, no? Pag umalis ang magulang, umalis sila, iwanan ang beneficiary, iwanan si Beyonce. Nasabi niya talaga sa live yon, no? Pero yun nga guys, no? Nakakahiya, no, sa part ni Edo, no? Siguro parang napipicture out ko, may ano pa, may susunod na naman na magpapatulfo. May susunod na naman na magreklamo hanggang sa dumating talaga sa punto na ano na talaga, no, magkakasuhan na talaga, no? Legal ano na talaga, no? Ay, ambot guys, no? So, yan, sorry kay Edo. 'Di ba? Na ano ka tuloy dito dahil sa ginawa ni Kuya Bal. At saka alam nyo guys, nakapagtataka, no? Si Beyonce ang unang nagpatulfo. Ang issue is about sa love team.
pagdating sa fandom, si Kalinga Prab ang may hawak, si Kalinga Prab ang nagmamanage. Kasi si Kuya Bal, under sa charity, no? Charity Foundation ng Kalingap. Kumbaga, founder siya sa Charity Works. Kinakilala ang Kalingap about sa charity. Ngayon, nagkaroon ng issue about sa love team. Si Kalinga Prab hindi na kita dito sa tulpo. Di ba siya yung manager? Kiniklaim niya siya yung manager ni Beyonce. Beneficiary niya siya na yung manager. Di ba? Dapat pag may problema ang talent, manager dapat yung kasama niyan. Pero dito si Kuya Bal ang na-expose. So ngayon, parang naapektuhan yung Charity Foundation na haluan ng eto nga, may usapang na bastos, 'di ba? Nadala sa liblib na lugar, may usapang manyak, tapos ito sinalihan na ng mga abogado like Attorney Libayan, no, na mayroon ng minor na involved. No, sabi ko nga sa inyo guys, kahit na may consent pa ng magulang 'yan, dahil minor 'yan, lalo na kung minor, it doesn't mean na ligtas na, no? May pananagutan po diyan ang magulang. Yes, nang pagpaalam si Kalinga Prab, no, umuo ang magulang, may consent ng magulang, pero pagdating sa batas, madadamay ang magulang, may pananagutan ng magulang. So, pag nag-materialize itong problema ni Beyonce at nadala ito sa korte, sa kaso-kaso na, mahalungkat po talaga dito ang Kalingap. Madadamay dito ang Kalingap. No? So, let's wait and see guys. No? So, para sa akin, parang walang nangyari doon sa patulpo. Parang in-expose lang ni Kuya Bal. Although na yes, dinedefend niya yung community niya, dinedefend niya yung sarili niya, pero na-expose lang kung ano yung mga hindi magagandang nangyari sa Kalingap. Yes, sabihin natin guys, hindi naman natin madi-deny na may charity talaga nangyayari dyan, may mga natutulungan talaga. Pero syempre, sabi nga, hindi naman sila perfecto, no? Para ma-perfect nila ang mga gawain nila dyan. Meron talaga mga mali. So, nangyari kasi dito, para na-expose na lang yung mga mali na nangyayari dyan, no? And yun, abangan natin guys kung ano pa yung mangyayari sa sunod. Kasi hindi ito matatapos. Matapos man yung kay Beyonce, no, meron di pa ibang na-involve, nagsanga-sanga na ito guys. So, walang katapusan to. And the more na may isa pang pupunta doon sa Rapi Tulfo, the more na may isa pang magreklamo doon, ay content din yan, no? Mas lalo kayong pag-usapan unless kung hindi talaga problema ang punta nyo doon, kasi gusto nyo lang talaga ng exposure. Diba? So, hintayin natin kung ano ba yung mga mangyayari. And, isingit ko lang guys yung ginawa kong reaction kay Joy, hindi po yun bashing. No, hindi ko po binabash si Joy, kundi opinion ko yun, real talk yun, at yun talaga ang totoong nangyayari. Whether you like it or not, whether you accept it or not, yun po ang totoong nangyayari, at yan ang totoong senaryo dyan about sa sponsorship. Ngayon, hindi ko yun binabash, but kung i-take ni Joy yun na constructive criticism, well, good. Pero kung i-take niya yun as bashing, wala akong magagawa. Ha? That's my opinion. That's my point of view. Take it or leave it, wala akong magagawa. No, diyan kasi sa Kalingap, no? Ang gusto kasi nila dyan, puro positibo yung sabihin mo laban sa kanila. Alalahanin nyo guys, no? Doon sa issue ni Beyonce, parehong nagbigay ng opinion si Medit at si Erica. Pero ang kay Medit, pabor sa Kalingap yung sinabi niya. So, pinuri siya ng mga Kalingap supporters. Pinuri siya ni Kalingap Rab kasi in favor sa kanya yung sinabi ni Medit. Kay Erica, dahil hindi in favor sa Kalingap, sinabihan siya ngayong nakikisawsaw. Na kung tutuusin, si Erica at si Medit, pareho lang din naman na nakikisawsaw. No? Pero may karapatan silang magbigay ng kanilang opinion kasi nga, aside sa naging part sila ng Kalingap, pareho sila naging beneficiary, pareho sila na nakapag-love team. Ang pinagkaiba lang is yung iba yung naging senaryo ni Erica dyan, iba yung naging senaryo ni Medit. Pero pareho sila. No? So may karapatan silang dalawa na magbigay ng opinion base sa na-experience nila dyan. Pero again, dahil pa negative ang komento ni Erica sa Kalingap, so sinabihan siyang nakisawsaw. At itong kay Medit, pabor ang komento niya dito sa Kalingap, so pinuri siya. No? So ganyan guys, yung makikita na dyan sa Kalingap dapat puro positive ang sabihin mo, dapat puro papuri ang sasabihin mo.
No? So, yan yung nangyari kay Joy. Since nandiyan siya sa Kalingap, ang loyalty niya sa Kalingap, dapat lang yung sabihin niya is pabor sa Kalingap. No? Na hindi niya naisip na yung mga sinabi niya ay contradict dito sa mga sponsors kung saan ito yung mga totoong tumutulong sa kanya at nagsusuporta sa kanya. No? So, ngayon, kung open-minded siya, well, tanggapin niya na talagang may mali siya. No? Kung ano man yung, alam mo, marami kasi nag-comment yan, sila yung nagpapaliwanag. Sa inyo, ganyan yung pagkakaintindi nyo. At bakit kayo ang magpapaliwanag dyan? Ha? Yung basihan natin is kung ano yung lumabas sa bibig ni Joy, hindi yung paliwanag ninyo. No? So, ngayon, kung nagkamali si Joy, well, madali naman humingi ng sorry. No? Madali naman humingi ng sorry kasi lahat naman tayo nagkakamali, no? Pero ano 'yon? Kumbaga eye-opener sa kanya 'yon na next time, be careful sa mga sasabihin niya kasi lalo na diyan sa sitwasyon niya, nandiyan sa loob ng Kalingap, pero yung mga tumutulong sa kanya mga antay. Sila ni Canoli, they're considered as antay, no? So, mahirap yung sitwasyon niya, contradict, kaya ingat siya sa mga sinasabi niya. So, hindi ko po binabas si Joy, no? Payo ko nga sa kanya yun eh. Ngayon, kung sabi ko nga, kung i-take niya as constructive criticism nyo, good. Pero kung hindi, wala akong magagawa. Opinion ko yon, reaction ko yon, no? So, yun lang yun guys, no? Lawakan natin yung isip natin guys. Hindi porkit nagsusupport tayo ay ano na lang natin, no? Pikit mata na lang tayo dun sa mga baling nakikita natin. Kung talagang totoong concern kayo, habang maaga pag may mali, i-correctionan nyo para next time hindi na mauulit. Ganon po yun, no? Yung ibang mga nagko-comment dun sa content ko, sobrang aggressive. Huwag niyo akong gawing buzzer. Mahirap ako maging buzzer. Baka magulat kayo kung ano po yung ibang ilalabas ko. Ha? Malaki na yung respeto ko dyan sa grupo nila ni Canoli, no? So, yun lang yun, no? It's not bashing. No? Opinion ko yun. So, kung maliwanagan nun si Joy, eh, pwede niya sabihin na, okay po, next time, no? Kasi mahirap yung sitwasyon niya eh. Buti sana kung yung lahat ng sponsors na nandiyan sa loob ng Kalingap, baka pwede niya sabihin yun, pabor pa yun doon sa mga sponsors niya. Eh, ang nangyari kasi, kita nyo naman, sa vlog naman, nagbe-base lang naman tayo sa vlog, di ba? Sabihin nila, 3,000 malaki, wala akong sinabing maliit ang 3,000. 3,000 is 3,000. No? Pero kung i-compare natin, mas malaki yung naibigay ng mga sponsors na naging contradict doon sa statement ni Joy, no? So, yun lang guys, no? Minsan matuto tayong tumanggap ng pagkakamali natin, hindi yung nagkamali na nga tayo magpataas-taasan pa tayo ng ihi natin. Kasi hindi lahat ng tao ay kayang baliwalain, no? At saka hindi lahat ng tao terno ang pag-iisip. Kung ang pag-iisip mo kulay puti, wala kang magagawa dahil pag-iisip ko kulay asul. Ganun lang yon. Okay? So, take it or leave it. That's my opinion. So, maraming salamat guys and God bless. Abang-abang tayo kung ano pa yung mangyayari kasi walang katapusang gulo to guys. Ay, ampot sa inyo.